Selena! Bulyo niya dahilan ng pag-igtad nito. Natigilan ito at napatitig sa kanya. Bigla niyang sinubunutan ang sarili. Bumaba siya sa kama at umatras hanggang sa mapalagay ang paa niya sa palangganang dala niya kanina. Sunod-sunod ang kanyang pagmumura nang mabasa ang kanyang paa at pantalon. Tumingin siya sa akin saka ginulong sariling buhok. Daniel? Tinitigan niya ako. Stay here. I need to breathe. I can't breathe, Selena. Stay here. Tira natatarantang sambit niya at saka dali-daling lumabas ng aking silid. Naiwan ako nakatulala sa pinto. Sa bukas sa pintong iniwan niya. Galit ba siya? Daniel's POV. I can't believe this. Oh God. I can't believe this. Natetano daw siya. Ginawa niyang kililawang na bakal ang kasangga ko ah. Frustrated kong ginulong ang buhok ko at saka iniuntog ang ulo ko sa pader. Masakit. Inaplus ko ang noo ko. Peste. Pumikit ako at maras ding napamulat na makita ko sa isip kong namumula at dumamagani ang kasangga. Bakit kailangan pa niya kasing ipakita yun sa akin? Sumandal ako sa pader at dahan-dahang dumaustos pa upo. Hoy! Tumingala ako at tumambad sa akin ng poker face sa mukha ni Danny. Psh! Tadyakan ko to eh. Kahapon kasalanan niya kung bakit di ko nabalikan sa Selena. Inaya niya akong hanapin ang mga gamit namin sa dalampasigan. Baka daw naano doon ang alon. Iniunat ko ang mga binti ko at saka sinandal ang ulo ko sa pader. Pumikit ako at ipinansin si Danny na nakatayo sa harapan ko. Anong ginagawa mo, Daniel? Umismid ako at nagbulat ng mata. Ano bang pake mo? Kumunot ang noon niya at saka umiling. Muli akong pumikit na magsalita na naman siya. Nasaan si na Jacob? Malay ko. Inis na sagot ko. Si Selena. Mabilis ako nagmulat ng mata. Tumayo ako at tinignan siya na matalim. Hindi pa ako nagsasawa sa kanya, Danny. Tumalim din ang tingin niya sa akin. This is weird. Bakit ba ako nagagalit? She's not like those girls you get in the city, Daniel. Tigilan mo ang paglalaro sa damdamin ni Selena. Ngumisi ako. Why do you even care? Hindi ba't ikaw nagsabi sa akin paglaruan ko ang damdamin niya para malaman ko kung nasa ng property title ng isla? Daniel, sinabi mo yun sa akin pagkadating mo pa lamang dito. Napatiimbaga ang si Danny. Yes, sinabi ko yun. Pero noon yun. Nagbago ng isip ko, Danny. Ngumisi ako. Bakit? Dahil nagpapagood shot ka? Gusto mo makuha si Selena? Tumawa ako. Huwag kang mag-alala kapag nagsawa na ako, ibibigay ko agad siya sa'yo. Gago ka, Daniel. Sinuntok ako ng gago kong kapatid. At dahil nasa likod ko lang pader, tumama doon ang likod ng ulo ko at pagkatapos niya akong suntukin, sinamaan ko ng tingin si Danny. Pareho lang tayong gago, Danny. Huwag mong sabing di ka naakit kapag nakikita mo si Selena. Aminin mo na lang na gusto mo rin siyang makuha. Hindi ako kasing gago mo, Daniel. Ngumisi ako. Dahil mas gago ka kaysa sa akin. Umiling-iling ako at saka pinunasan ng dugo sa labi ko. Nalayasan ko si Danny dahil sa sobrang pagkairita. Peste talaga. Kala mo kung sinong mabait? Ginalo ko ang buhok ko. Umupo ako sa tabi ng isang puno na hindi ko alam kung anong uri. Pumikit ako. Napuyat ako dahil hindi ako mapakali kagabi. Sobrang init kasi ni Selena kaya hindi ako mapalagay. Naman kasi, kung hindi ka nagyabang, edi sana hindi tayo napahamak. Sira ka ba? Kahit magbulungan tayo doon, makikita pa rin tayo ng tigre. Kurot ang noong napalingon ako sa pananggalingan ng mga pamilyar na boses. Sina Jacob at Kiko yon na may akap ng mga saging. Napangiwi ako. Sinasabi ko na nga ba't may lahing unggoy ang dalawang to eh? Bakit mo ipinain ang sapatos ko? Sabi mo pahiram lang, yun pala lalagyan mo ng rambutan sa loob at ipapain mo sa tigre. Kung hindi ko ginawa yun, baka buto na lang natira sa atin ngayon. Kung hindi mo ginawa yun, sana may sapatos pa ako ngayon. Tumayo ako at iritang tinignan ang dalawa. Walang suot na sapatos sa Jacob, samantalang kumpletong-kumpletong suot ni Kiko. Ano nangyari sa dalawang ungas na to? Nilapitan ko sila. Hoy! Sabay silang tumingin sa akin. Daniel! Naglaglagan ang hawak na Jacob na saging. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Problema na sirang to. Daniel, tinatakwil ko na yan si Kiko. Ayoko na maging kaibigan yan. Ngumiwi ako at dinuro ang peste. Wag mo nga akong idamay dyan sa kabaklaan mo. Tinalikuran ko silang dalawa. Naglakad ako papunta sa direksyon ng dagat. Na makarating ako sa dalampasigan, umupo ako sa buhangin. Inalis ko na rin ang sapatos ko at hiniyaang mabasa ang dagat ng paa. Hay, sarap ng buhay dito. Mas masarap sana kung di kumakalamisik mura ako. Ayoko naman ng saging na dala ni na Jacob. Hindi ako kumakain nun. Pang-unggoy lang yun eh. Humiga ako sa buhangin.
I was savoring the soft touch of the wind when I suddenly thought of Selena. Napangisi ako. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin ang presensya niya sa akin. Hanggang ngayon na parang nasa ulap pa rin ang pakiramdam ko. I can still feel her. Mariin akong pumikit. I want her again. I want her again and again and again until she forgot her own name. Tumayo ako at malalim ang tingin ko sa kawalan habang naglalakad pabalik sa bahay ni Selena. Nakakuyom ang kamao ko habang umiigting ang panga. I need her now. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Naabutan ko si Danny sa sala pero hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa kwarto ni Selena pero bumagal ang paglalakad ko na maabutan ko siyang nakabalot sa magkakasapi na kumot. Nasa tabi niya si Jacob habang nilalagyan na nakatiklop at basang bimpo ang noon niya. Natigilan ako. Ako dapat ang gumawa noon kanina. Napalunok ako. Umatras ang init na nararamdaman ko habang pinagmamasdan si Selena. Nakinginig siya sa lamig habang nasa kabilang gilid naman niya si Kiko. Binibigyan niya ng saging. Nagtiimbagang ako. Yun pala ang dahilan kung ba't biglang nawala ang dalawa. Mahigpit na kumuyom ang kamao ko. Kasalanan ko to eh. Kahapon pa siya hindi ko makain. Naramdaman ko ang matinding galit para sa sarili ko. Lumunok ako at saka pumihit patalikod. Bagsak ang balikat na lumabas ako ng kwarto at bumaba. Naupo ako sa sofang kaharap ni Danny. May panguyam niya akong tinignan. Nakita mo kung gaano kakapeste? Tinignan ko siya na matalim. What is his problem? Nababanas ako sa gagong to. Pag ako napuno, palunukin ko to ng buhangin. Kung makapagsalita kala mo sobrang linis ang pagkatao niya. Don't use that tongue on me, Danny. Mas matanda pa rin ako sa'yo. Hindi siya sumagot. Tumayo siya at namulsa. Saglit na mayani sa amin ang katahimikan hanggang sa magsalita siya. Kailangan natin bumalik sa syudad, Daniel. Inis na tumayo ako at pinantayan ko siya. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko, Daniel. Nawawalan ka na ba talaga ng konsensya? Pagkakakong tumawa. Sino kaya sa aming dalawa ang walang konsensya? Huwag mo nga akong pinapakailaman, Danny. Alam ko ang ginagawa ko. Kung gusto kong umuwi, edi maglangoy ka hanggang sa makarating ka sa syudad. Sinipa akong sofa at saka muling lumabas na ng bahay. Binagsak ko ang pinto at pinagsasuntok ito. Ako pang masama, ay tinutulungan ko na nga siya eh. Di ba nga plano nila ni Dad na magtayo ng resort? Ako na nga itong gumagawa ng paraan para makakuha sila ng isla. Naglakad ako na walang patutunguhan hanggang sa makarating ako sa parte kung saan may mga lumang bahay. I gritted my teeth when I saw the house kung saan may nangyari sa amin na Selena. Pumasok ako tiningnan ang lumang papag. Kumayam ang kamao ko habang inaalala ko kung gaano kaganda sa pakiramdam si Selena. Maadik yata ako sa babaeng iyon eh. Sa inis, lumabas ako at pinagsisipa ang dingding ng bahay dahil sa kalumaan na sira iyon. Umismid ako at saka naglakad papalayo. Bumalik ako ng dalampasigan at nahiga ulit sa buhanginan. Tumitig ako sa langit. Maganda ang panahon ngayon. Maganda rin sana kung nagbabakasyon lamang ako dito. Pumikit ako at parang gusto akong matulog. Di naman siguro tatas ang tubig at aano din ako pabalik sa syudad, di ba? Damn! Nababaliw na nga yata ako. Selena's POV. 3 araw nang lumipas mula na magkasakit ako. Maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat sa pag-aalaga ni na Jacob at Kiko sa akin. Ang totoo ay nasasaktan ako dahil nung unang araw na magkasakit ako, di na ako nakapagpalapit-lapit sa akin si Daniel. Pagkatapos ng pag-iyak ko sa kanya dahil sa sakit na aking nararamdaman sa aking katawan. Akala ko nagalit siya sa akin. Ngunit napawi ang tampon na aking nararamdaman noong alagaan niya ako mula kahapon. Selena! Napangiti ako. Narito kami ni Daniel sa sala. Nakaupo ako habang nakaunan siya sa aking mga hita. Inawakan ko ang malambot niyang buhok habang nakapikit siya at ini-enjoy ang aking ginagawa. Bakit, Daniel? What are we? Napakurap-kurap ako. Anong ibig mong sabihin? Nagmulat siya na mata. Our status. We're something, Selena. Hindi ka mahingi ng label? Something like boyfriend or girlfriend? Napatulala ako sa kanya. Daniel, hindi ko maintindihan ang nais mong iparating. Kumunot ang kanya noot saka bumangon. Didn't I told you that you have to speak in English whenever you're talking to me? Speak in English, Selena. Kinagat kong aking pang-ibang labi. Pauman, sorry. Tumango siya at saka muling nahiga sa aking binti. Kinuha niyang aking kanang kamay at saka pinisali ko pang aming mga palad. I want you to act like a real city girl, Selena. I told you you're coming with me. Isasama kita kahit saan ako pumunta. You will stay by my side until I say so, do you understand?
Umawang ang labi ko. Serena, do you understand? Marahan lamang akong tumango. Nais kong malaman kung bakit tila kinokontrol niyang buhay ko. Ngunit nag-aalala ako na baka magalit na naman siya sa akin, kaya mas pinili kong manahimik na lang at kimkimin ang aking saloobin. Hinagka niyang aking kamay at saka tinignan ang mga yon. Kapag kaway tumingala siya, tinignan ako sa mga mata. Girlfriend na kita ngayon, Selena. Bumilis ang tibok ng aking puso. Daniel? Ngumiti siya. You heard me. You are mine now and there's no way I'll let another man touch you. Hinaplos niya ang aking pisngi. And kiss you. Inapit niya ang aking batok tsaka pinataka ng mabilis na hagkan ng aking labi. Natulala ako sa kanya. Tumitig siya sa aking labi tsaka bumulong. Sa akin lang to, Selena. Sabay kaming pumikit at habang tama ko ang init at malalim ang ginagawa namin, di ko maiwasang di isipin na magiging kinabukasan naming dalawa. Sana totoong sinabi niya na hindi niya ako iiwan. Sana nga siya na makasama ko hanggang sa aking huling hininga. Nilagay ko ang aking mga palad sa kanyang pisngi, tsaka gumante sa kanyang mga hagkan. Naramdaman ko ang pagngiti niya sa pagitan ng aming mga labi, ngunit di kami tumigil sa aming ginagawa. Naririnig ko ang mahihina niyang daing. Ang kanyang kamay nagsisimula ng maglakbay. Hindi ko na alam paano niya nagawang bumangon at mapunta ako sa sofa, kahit na hindi napuputol ang aming ginagawa. Napamulat ako ng mata at tamang-tama naman, nagtamang aming paningin ni Danny na nasa kabilang sofa. Nakaupo habang nakatingin sa amin. Mabilis kong naitulak si Daniel. Malakas ang kabog ng aking dibdib habang inaayos ang aking sarili. Narinig ko naman na mahinang pagmumura ni Daniel. Hindi ako makatingin ng maayos sa kanilang dalawa dahil sa labis na kahihiyan ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na tumakbo palabas ng bahay. Nakakahiya. Sa kabilang banda, kanina ko pa hinahanap sina Daniel pero hindi ko sila makita. Nahulog ako sa katabi ni Daniel, ngunit nagising akong nag-iisa na sa aking kama. Napangiti ako na maalalang naganap sa amin. Napakasarap sa pakinamdamang yakap ni Daniel, ang aking nobyo. Mas lalo pang lumaki ang aking ngiti. Nobyo ko na siya. Napakasarap isipin. Bumuntong hininga ako at nangingiting tinignan ng aking suot. Pinuto ni Daniel ang laylay ng aking mga bestida. Hanggang hita na ngayon ang haba nito at nasasanay na ako dahil ganito palagi ang aking suot. Luminga ako sa paligid. Nasaan na kaya ama ngayon? Lumabas ako ng bahay at tumingin sa kalangitan. Hapon na pala, marahil nasa dagat ang mga yon. Dali-dali ako naglakad papunta sa dagat. Natanaw ko naman sila kaagad sa may dalampasigan. Mahinahalongkat siya na itim na bagay si Daniel at si Jacob. Mukhang inalon na ng alon ang mga gamit nila pabalik sa tabing dagat. Napangiti ako at dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. Sigurado ka ba sa plano mo? Masasaktan natin si Serena. Napatigil ako dahil sa sinabi ni Kiko. Anong plano? Bakit nila ako masasaktan? Oo nga, Daniel. Sobra man yata na ginamit mo pa pati ang katawan niya. Pwede naman natin siyang kausapin na ibenta na lang sa atin ang isla. Sabi naman ni Jacob. Sapat ng aking narinig para maintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Para maintindihan at malaman ang kanilang pakay. Unti-unti bumibigat ang pakiramdam ko. Pumalatak si Daniel. Huwag niyo nga akong pangaralan. Alam ko namang akit na akit din ako sa kanya. Gusto ko niyang ikama niyo na. Total sawa naman ako. Nanginig ang kamay ko at nangilid pa ang luha. Pakiramdam ko gumuho ng mundo ko. Nadurog ang puso ko at pinatay ng paulit-ulit. Mabilis akong tumalikod. Tumakbo ako pabalik sa bahay at dumiretso sa kwarto. Sa kama ay inilagi kong aking mukha at saka doon humagulhol. Bakit? Bakit ako niloko din Daniel? Bakit nila ako niloko? Ibig sabihin hindi totoo ang lahat ng sinabi niya? Sinabi niya lamang yun para makuha ako? Para makuha ang isla? Sumigaw ako at mas lalong humagulhol. Sobrang sakit ng ginawa niya. Paano niya ako nagawang lokohin ng ganito? Ginawa ko ang lahat. Binago kong sarili ko. Binigay ko sa kanya ang lahat ng gusto niya pero bakit? Pinaglaruan niya ako. Winasak niya lamang ang buhay ko. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang patayin. Napakasakit ng ginawa niya. Napakasakit. Sinuntok-suntok kong aking dibdib. Bakit kasi siya pa ang pinili ng puso ko? Bakit ba siya pa ang minahal ko? Bakit ko pa sila nakilala? Bakit ko pa sila pinagkatiwalaan? Tumingala ako. Walang kapantay ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Tamang sinabi ni Aling Marta noon. Hindi dapat ako nagtitiwala sa ibang tao. Nasaktan at sisirain lamang nila ang buhay ko. Tama nga si Aling Marta. Tama siya noong sabihin niyang walang mabait kung walang intensyon. Gaganti ako.
Gagantihan ko siya. Gagantihan ko sila. Sa kabilang banda, Sarina's POV. Gabi na maalimpungatan ako. Nagising ako sa magaspang na haplos na palad kung sino sa aking braso. Nanandig ang aking balahibo. Ang pananabik na nararamdaman ko noon sa tuwing nandito siya ay nawala. Naglaho at napalitan ng matinding galit. Ikiniyom ko ang aking kamao. Pumita ko paarap. Madilim ang paligid, ngunit kitang-kita ko mula sa liwanag ng buwan ang kanyang mukha. Daniel? Mapupungay ang mga mata niya at amoy alak. Mukhang nag-inuman sila at nakuha nilang alak mula sa kanilang mga gamit. Ngumiti ang binata. Hey babe, let's make love. Kiniyom ko ang aking kamao. Kung hindi ko pa alam ang kanilang totoong pakay, sigurado nakangiti na ako ngayon parang tanga habang tumatango. Nangilid pa ang aking luha. Dahan-dahan naman niyang ibinaba ang kanyang mukha sa aking balikat at hinagkan iyon. Humikbi ako. Ginagawa niya lamang ito, hindi dahil gusto niya, pero dahil para ilabas ang init ng kanyang katawan. Selena, bumulong siya at ibinaba ang kanyang ginagawa sa akin. Narin akong pumikit. Hinayaan siya sa nais niyang gawin. Ang kanyang kamay nagsimula na rin maglakbay. Pumesa siya sa pagitan ng aking mga binti. Narin ako napapikit. Nang mabilis niyang punitin ang aking damit at pang itaas. Di nagtagal naramdaman ko ang pag-iisa namin. Napakatanga ko. Dapat ay naramdaman ko nang niloloko lamang niya ako. Kung magbabasihan ng mararahas niyang ginagawa, kilos at hagkan ay halatang hindi niya ako mahal. Akin ka lang, Selena. Muntik na akong humikbi ng malakas, ngunit agad kong tinakpan ang aking bibig. Sa mga salita niya palang halatang katawan ko lamang kanyang gusto. Bakit di ko napansin? Bakit napakatanga ko? Selena, isigaw mo ang pangalan ko. Halos pasigaw na sabi niya habang mabilis na gumagalaw. Impit ako napatali nang bigla niya akong buhatin at dalahin sa kama. Nalagay ko sa una ng aking mukha at doon pumikit na maramdaman ko ang sakit ng kanyang ginagawa. Marahas na napasigaw na mahina si Daniel. Tumingin ako sa gilid. Halos mahilaw ako dahil sa paggalaw ng aking katawan dulot ng kanyang hindi makataong galaw. Hindi kita titigilan, Selena. Mariin akong pumikit. Marahil dahil sa kalasingan, kaya nasabi niya mga bagay na yon na hindi niya masabi kapag nasa katinoan siya. Walang hiya ka, Daniel. Mahinang pagmumura ko pa sa kanya. Mukhang hindi naman niya iyon narinig. Nagulat ako dahil pikit sa sakit na sabunutan niya ako kasabay ng pagkatapos niya. Napailing-iling ako habang umiiyak. Umalis siya sa aking likod. Akala ko mahihiga na siya, ngunit tinila niya ako patayo, nilala sa banyo at doon muling kinuha. Awang-awa ako sa sarili ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang kapalarang sinapit ko. Gusto ko siyang pigilan sa ginagawa niya sa akin pero hindi ko alam kung bakit tila wala akong lakas. Hindi ko alam kung bakit napakatanga ko. Napakatanga ko magmahal. Nagmamahal lamang ako. Doon pa sa lalaking mas masahol pa sa demonyo. Nakatitig ako sa mukha ni Daniel habang nagpapakasaya siya. Tumigil lang ang aking pag-iyak. Nakatitig lamang ako sa maamot gwapo niyang mukha. Maya-maya bumagsak siya sa harapan ko. Nalagay niya ang kanyang mukha sa aking balikat. Blanko naman ang aking isip na gumalaw ang kamay. Kinuha ko ang bagay na nasa ilalim ng aking manipis na kutson. Nanginginig ang aking kamay habang mahigpit ang hawak sa bagay na yon na binigay sa akin ni Aling Marta. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha mula sa aking mga mata. Nais kong pigilan ang aking sariling gawin ang napakasamang bagay na ito. Ngunit natagpuan ko na lang aking sarili na mahigpit na nakahawak sa patalim na nakatutok sa likod ni Daniel na nasa aking harapan. Sabing hapak at napahigbi. Hindi ako masama. Umiling ako. Hindi ako masama pero nasasaktan ako at galit na galit ako. Humagulhol ako at itinapon ng patalim. Buong peras akong itinulak si Daniel paalis sa aking harapan. Mabilis akong bumangon, kumuha ng damit. Nagbihis ako at walang kalingon-lingon na lumabas ng silid. Tumakbo ko sa labas ng bahay hanggang sa makarating ako sa dalampasigan. Patuloy lang ang aking tahimik na pag-iyak at ang mabilis na pagtakbo. Hindi alintanang ilang beses kong pagkadapa dahil sa madilim na paligid at nanlalabong mga mata. Ayoko na dito. Ayoko na sa kanila. Ayoko na sa mundo. Tumigil ako sa pagtakbo. Tumingala sa madilim na kalangitan. Lihim na tinatanong ang mga bituin at buwan kung bakit ako palaging sinasaktan. Ano ba ang kasalanan ko? Naging masama ba ako? Lumunok ako at saka tinitigan ng tubig dagat. Daan-daan ako naglakad papalapit.
Kahit malamig ang tubig, hindi ko pinansin. Tuloy ako sa paglusong hanggang sa tuluyan akong lamunin ng malakas na alon. Matatapos bang aking pagdarusa kung tatapusin ko ng aking buhay? Matatapos na bang sakit kung magwawala ako? Pumikit ako, inayaan ang sarili na makalunok ng tubig. Hindi ko nagugustuhing mabuhay sa madayang mundo at malupit na kapalaran. Tahimik ang buhay ko sa isla, pero bakit kailangan nilang dumating para wasakin ako? Wala na ako makakapitan pa para mabuhay. Daniel's POV. Inis na bumangon ako dahil sa sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Peste? Inawakan kong ulo ko na makaramdam ako ng sakit dito. Napakarami yata ng inom ko. Pesteng Jacob kasi yun, dinaya ako. Tumingin ako sa tabi ko. Where is she? Napailing ako at saka tumayo. Nagbihis ako at sinuklay ang buhok gamit ang kamay. Paalis sana ako na mapatigil ako. Nangunot ang noo ko nang matisod ko sa sahig ang isang bahay. Pocket knife? What the? Bakit may ganito dito? Daniel! Bumalibag pabukas ang pinto ng kwarto kaya't napatingin ako kay Danny. Hingal na hingal ang gago. Bakit? Bumaba ang tingin niya sa hawak ko. Ngumawi ako. Nakita ko lang to dito. Agad na depensa ko. Sinasabi ko na nga ba? Nagmura siya at pinagsisipa ang pinto. What the? Ano bang problema mo? Tumingin siya sa akin. Nawawala si Serena. What? Sigurado akong alam na niya. Siya siguro yung nakita kong tumakbo kagabi habang nagiinuman tayo. Akala ko kasi mga hayop lang kaya hindi ko pinansin. Umawang ang labi ko at dahan-dahan napatingin sa hawak ko. Alam na niya. Ibig sabihin bago pa may nangyari sa amin kagabi, alam na niya. And she tried to kill me with his pocket knife. Pabagsak akong naupo sa kama. Oh my God, mabuti hindi niya ako pinatay. Nilingon ko si Danny. Sa gubat ba wala? Daniel, sa tingin ko hindi siya magtatago sa gubat. I think she... Tumigil siya sa pagsalita. Tinitigan ako. Kiniyom ko ang kamao ko. I even gritted my teeth and glared at him. You're saying she drowned herself? I can't believe, Danny. There is a possibility, Daniel. She's vulnerable, innocent and naive. Natigilan ako. Pakiramdam ko nabutas ang dibdib ko at tinukot ang puso ko. Why do I feel like dying? Parang masakit? Ano to? Anong gagawin natin? Kung hindi ko pinansin ang tanong ni Kiko, hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kailangan ko siyang hanapin. Daniel, saan ka pupunta? Hindi ko sila pinansin. Dire-diretso lang ako palabas ng bahay kahit na nakapaalam. Baka napano na si Serena. Ano ang mangyayari kay Serena sa sekretong itinatago kina Daniel? Mapatawad pa kaya niya ang binata? Sa kabilang banda, mahanap kaya ni Daniel si Serena at masabi rito ang totoong dahilan. Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.